kapatid, lalong-lalo na po ang mga amin pong panauhin sa pagkakataong ito. Muli po ay tanggapin po ninyo ang amin pong taus-pusong pagbati. Magandang gabi po sa inyong lahat at nawa ay nasa mabuting kalagayan po kayo. At atin pong muli na pag-aaralan ang mga salita ng ating Panginoon Diyos na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo na pawang nakasulat po sa banal na kasulatan. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay ang patungkol sa itinuturo ng Biblia na hindi po totoong pare-parehong sa Diyos ang lahat ng iglesia o relihiyon na meron sa mundong ito. Pero bago po natin tunguhin ang ating pag-aaral, isasagawa po muna natin ang pananalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Sa buong maghapon na patuloy mo pong pag-iingat sa amin, na malagi po ang buhay namin at ang aming lakas, ang amin pong liwanag ng aming kaisipan, na patuloy po naggugulin ang aming buhay sa matuwid na pamamaraan upang nang sa ganon mapanatag po ang aming buhay at alam po namin sa pamamagitan po nito nagagawa po namin ang isa sa aming kaukulan sa iyo. Ngayon, Ama, mag-aaral po kami ng mga salita mo. Sana po patuloy mo po kaming pakitulungan. Pakibigyan mo po kami ng karunungan na galing sa iyo, lalo na po ang patnubay ng banal mong Espiritu na siya pong magbibigay sa amin ng sapat na pagkaunawa at kaalaman, magbubunsod sa amin sa tunay na pananampalataya para kaming lahat ay maging karapat-dapat sa aming paglilingkod sa iyo. Ama naming Diyos, sumasampalataya po kami, ikaw ang aming kasama sa buong panahon ng aming gagawing pag-aaral ng iyong mga kalooban. Panginoon naming Yesus, patuloy mo po kaming pakitulungan na manalangin sa ating Ama at sana po'y ipamagitan din maging ang aming mga pagkakasala. Hinihiling na namin ito ang lahat o dakila naming Ama sa pangalan po ni Jesus na amin pong tagapagligtas. Amen. Muli po ay bumabati po kami ng magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid at mga mahal po naming panauhin. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang tungkol sa pananagutan ng tao na siya ay maglingkod at kumilala sa ating Panginoong Diyos. Totoong ang pagkilala o kaya paglilingkod sa Diyos ay likas na pananagutan ng tao sa manlilikha o sa ating Panginoong Diyos. Napakasama po na hindi kumilala sa ating Panginoong Diyos sapagkat ito ay kawalan ng utang na loob sa may lalang sa atin. Subalit hindi po naman nangangahulugan na lahat po ng uri ng paglilingkod na ginagawa o ipinatutungkol ng tao sa ating Panginoong Diyos ay tatanggapin po ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po totoo na pare-parehong sa Diyos ang lahat ng iglesia o ang lahat ng relihiyon. Sino po ang nagpapatunay nito? At alin ang batayan sa atin pong ipinapahayag na ganito? Pakinggan po natin ang pahayag dito po sa aklat ng Mateo 7. Ang talata po ay 21. Ganito ang ating mababasa. Pakinggan po natin ito. Mateo 7, ang talata po ay 21. Pakinggan po natin. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sana po muli nating napansin. Ang nagsasalita po rito ay ang ating Panginoong Jesucristo. At ano ang kanyang ipinahayag? Hindi anya ang lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sino lamang daw ang papasok doon? Yun ang gumaganap ng kalooban ng ating Ama na nasa langit.
Sa makatwid, ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang siyang nagpapatunay o nagpapatotoo na hindi po lahat ng ginagawa ng tao na pagkilala sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo ay pagiging dapatin doon sa kaligtasan o sa paninirahan sa bayang banal. Hindi po ba sapat na gumawa ang tao ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos? Baka kasi ikatwiran po ng iba. Hindi lang po namin basta ginagawa yung aming pagre-relihiyon, kundi talagang ginagamit namin ang pangalan ng Panginoon sa aming ginagawa na pagsamba at paglilingkod. Sapat na po ba ang ganong mga bagay para maging dapat ang ating ginagawa na paglilingkod sa Diyos at kay Kristo? Pakinggan po natin. Itong pahayag dito pa rin po sa aklat ng Mateo 7:22 hanggang 23 naman ang ating babasahin. Pakinggan po natin ito. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Sa binasa po natin, meron pong tinutukoy ang ating Panginoong Jesucristo. Mga tao na hindi lamang po basta kumilala sa Kanya. Ginamit pa ang pangalan niya para makagawa ng mga dakilang bagay. Alin po ang mga halimbawa ng dakilang bagay na ginawa ng mga taong ito? Sabi po nila, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? Sa pangalan mo, nagsigawa kami ng gawang makapangyarihan. Pero paano po tutugon ang ating Panginoong Jesucristo sa kanila? Sasabihin ba ng Panginoong Jesucristo na, o sige, pasok na kayo sa kaharian ng langit? Hindi po Kundi sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, kailanman hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin. Anong katumbas nito? Pinapalayas niya sila. Itinatakwil po niya sila. Sa makatwid, mga kapatid, sa mga naglilingkod sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo, merong tatanggapin, merong itatakwil. Sino po ang itatakwil? Pakinggan po natin dito po sa aklat ng Mateo 15, ang talata po ay 9, ganitong sinasabi. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Sino po yung mga itatakwil? Yung walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Bakit po walang kabuluhan? Sapagkat ang iniaaral o itinuturo, sabi po ng banal na kasulatan, utos ng tao. Tandaan po natin, mga kapatid, sa atin pong pagre-religion, sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ay hindi po tayo ang masusunod, kundi ang dapat masunod ay kung ano ang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Paano po kapag idinahilan o kaya ay inirason, na kahit na po sariling gusto kong sinusunod ko, pero talagang deboto ako. Ipinakikita ko sa maraming mga bagay na talagang dedikado ako sa aking mga paglilingkod sa Panginoong Diyos. Siguro naman ay tatanggapin na po ang aking ginagawang paglilingkod. Halimbawa po yung ginagawa ng kapwa-tao natin na talagang sinasaktan ng sarili, alang-alang sa kanilang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Merong nagpapapako sa krus, merong hinahagupit ang kanilang sarili, naglalakad ng walang panyapak, meron pong bit na napakabigat na pahalang na kahoy, magkahalang na kahoy,
Pero kung tatanungin natin, bakit nila ginagawa yun? Dahil daw yon ang kanilang debosyon. Baka naman po, yung ganong mga pamamaraan ay tatanggapin na ang kanilang pagsamba. Baka naman po, magiging dapat na sila sa ating Panginoon Diyos. Pakinggan po natin ang sinasabi dito po sa aklat ng Kolosas 2:22 hanggang talatang 23, ganitong sinasabi, ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Ang mga bagay na iyan ay katotohanang merong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan. Ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Ano po patotoo ng Apostol Pablo? Tungkol sa mga pagsamba na ang sinusunod, hindi utos ng Diyos, kundi utos ng tao. Sabi po ni Apostol Pablo, katotohanan na yan ay may pagsambang kusa, may pagpapakahirap sa katawan. Pero sabi rin po ni Apostol Pablo, ngunit walang anumang kabuluhan. Kaya masasayang yung mga sakripisyo, yung kanilang pagsasakit, alang-alang sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Siguro po kapag kayo tatanungin, papayag po ba kayo na yung ginagawa ninyong paglilingkod at pagsamba sa Panginoong Diyos ay mawawalan lang ng kabuluhan? Sigurado, iisang ating sagot, ayaw natin na mawala ng kabuluhan yung ating pagsamba. Kaya dapat nating matiyak, kalooban ba ng Panginoong Diyos ang atin pong tinutupad? Aral ba ng ating Panginoong Diyos ang atin pong isinasagawa? Meron bang halimbawa sa Biblia na pangyayari kung saan mayroong mga taong naglingkod sa Panginoong Diyos pero hindi po nagbatay sa kalooban ng Diyos kundi ginawa yung batay sa gusto nila? Pakinggan po natin itong nakasulat dito po sa aklat ng Levitico 10:1 hanggang talatang 2. Ganito ang ating mababasa. Pakinggan po natin. At si Nadab at si Abiu na mga anak ni Aaron ay kumuha ang bawat isa sa kanila ng kani-kanyang suuban at sinidlan nila ng apoy at pinatungan ng kamangyan at sila'y nagandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy na hindi iniutos niya sa kanila. At sa harap ng Panginoon ay may lumabas na apoy at sinupok sila at namatay sila sa harap ng Panginoon. Meron pong binabanggit po dito, naghandog sa harap ng Panginoon. Sino po yung binabanggit na yon? Si Nadab at si Abiu. Pero yun bang paghandog na ginawa nila, tinanggap ba ng ating Panginoong Diyos? Hindi po. Anong katunayang hindi tinanggap ng ating Panginoon Diyos? Sapagkat ang nangyari doon sa magkapatid, sabi ng Biblia, sila'y namatay sa harap ng Panginoon. Kaya talagang meron pong kahit na po sumasamba, kumikilala sa ating Panginoong Diyos, ang magiging lundo pa rin kapahamakan o kamatayan. Kailan po mangyayari ang bagay na yaon? Kapag kayong ating paglilingkod, kapag kayong ating pagsamba, hindi nakabatay sa kagustuhan o sa utos ng ating Panginoon Diyos. Bukod po kay Nadab at Abiu, sino pa pong sinasabi ng Biblia na bagaman nagmalasakit pa sa kanya pong ginagawang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos pero hindi pa rin siya pinaging dapat? Pakinggan po natin itong nakasulat dito sa aklat ng ikalawang Samuel 6:6 hanggang talatang 7. Ganito ang ating mababasa. Pakinggan po natin. At nang sila'y magsidating sa giikan ni Nakon, ay iniunat ni Uza ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos at hinawakan sapagkat ang mga bakay nangatison. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Uza at sinaktan siya ng Diyos doon dahil sa kanyang kamalian at dooy namatay siya sa siping ng kaban ng Diyos.
Sa binasa naman po natin, ang tinutukoy ay si Uza. Ano po ang ginawa ni Uza? Hinawakan niya yung kaban ng Diyos. Dahil po sa hinawakan niya yung kaban ng Diyos, ano po nangyari sa kanya? Sabi po ng talata, nag-alab ang galit ng Panginoon kay Uza. Kaya ano nangyari kay Uza? Sabi, dooy namatay siya sa siping ng kaban ng Diyos. Bakit ba natukso o nagawa ni Uza na hawakan yung kaban ng Diyos? Sapagkat sabi, ang mga baka nangatisod. Kasi noon pong una, ang mga kasangkapan sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay nasa isang karway kung saan hila-hila po ng mga hayop. Na dito nga po sa tagpong ito, ang mga baka daw ay natisod. Kaya, ano ang po pwedeng mangyari kapag ang mga baka natisod? Maaari na mahuhulog yung mga hila-hila ng mga hayop na ito. Isa nga po sa naroroon, yung kaban ng Diyos. Dahil po sa pagmamalasakit, anong ginawa ni Uza? Hinawakan niya yung kaban ng Diyos. Pero, napansin ba natin? Ikinapahamak po niya yun. Bakit kaya? Napahamak si Uza dahil sa paghawak niya sa kaban ng Diyos na isa sa kasangkapan sa paglilingkod ng bayan ng Diyos noong una. Pakinggan po natin. Dito po sa aklat ng Bilang 4, ang talata po ay 15. Ganito ang ating mababasa. Pakinggan po natin ito. Bilang 4, ang talata po ay 15. Pakinggan po natin. At pagka siya Aaron at ang kanyang mga anak ay nakatapos na magtakip sa santuaryo at sa buong kasangkapan ng santuaryo, kailanman isusulong ang kampamento, ay magsisilapit pagkatapos ang mga anak ni Kohat upang kanilang buhatin yaon. Datapwat, huwag silang hihipo sa santuaryo, baka sila'y mamatay. Ang mga bagay na ito ay siyang pasanin ng mga anak ni Kohat sa tabernakulo ng kapisanan. Meron palang aral o utos ang ating Panginoon Diyos na dapat tuparin. Alin po yun? Yun anyang mga kasangkapan sa tabernakulo o ang mga kasangkapan nila sa paglilingkod, huwag silang hihipo. Ano mangyayari kapag sila'y hihipo? Sabi ng Biblia, sila'y mamamatay. Sa makatwid, kung babalikan po natin ang nangyari kay Uza, kahit na po nagmalasakit siya, nalabag naman niya yung aral ng ating Panginoong Diyos tungkol sa kasangkapan na santuaryo, kasangkapan sa paglilingkod. Kaya yung kanyang pagmamalasakit, hindi po niya ikinabuti yon. Ikinapahamak pa niya. Kaya po, sa mga pangyayaring ito, pinatutunayan ng banal na kasulatan. Hindi po totoo na sa anumang paglilingkod na ginagawa ng tao na iniuukol niya sa ating Panginoong Diyos ay pinapaging dapat. Mahalaga po ng tao maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Mahalaga ng tao kumilala sa ating Panginoong Diyos. Subalit sa paraan na gusto ng ating Panginoong Diyos. Sa paraan na kasang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Baka sabihin po ng iba, ako ho, kinikilala ko naman po ang Panginoon Diyos. Tunay ko po siyang nakikilala. Totoo po ba yun? Paano po ba na ang tao masasabi niya na kinikilala niya o tunay niyang kilala ang ating Panginoon Diyos? Pakinggan po natin ang unang Juan 2, ang talata po ay 3. Ganito ang ating mababasa. Pakinggan po natin. Unang Juan 2:3. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Para sabihin po natin na kilala natin ang ating Panginoon Diyos, hindi po natin maiiwasan ang pagsunod sa kalooban niya. Bakit? Sapagkat ang pagsunod o pagtupad sa kalooban ng Panginoong Diyos, ito po ang tunay na pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Paano po kung pag-uusapan pagmamahal sa ating Panginoong Diyos? Sapagkat kung tatanungin natin, halimbawa,
ang mga tao, mahal ba natin ang Diyos? Ay iisa po sagot natin, opo, mahal ko ang Panginoon Diyos. Pero paano natin patutunayan? Pakinggan po natin. Dito po sa unang 1:5 ang talata po 3, ganito sinasabi. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Paano raw po natin patutunayan na mahal natin o iniibig ang Panginoong Diyos? Sa pamamagitan po na pagtupad sa kaniyang mga utos. Kaya kapag naglilingkod tayo sa Kanya, na sinasabi nating mahal natin ang Panginoong Diyos, ang dapat nating bigyan ng halaga kung ano gusto niya. Huwag yung ibig natin. Yung gusto ng ating Panginoong Diyos ang dapat nating tuparin. Kaya nga ano dapat nating ilakip? Sa atin pong pagkilala sa Panginoong Diyos, sa atin pong pananampalatayang taglay, para tayo po ay maging dapat sa Kanya. Pakinggan po natin. Dito po sa pahayag sa Santiago 2, ang talata po ay 14. Ganito sinasabi ng Biblia, pakinggan po natin. Anong pakikinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Ang pahayag po ng Apostol Santiago. Muli po, nabasa na po natin ito nung nakaraan. Ano po ang dapat na maalaala po natin? Si Apostol Santiago nagbigay ng rhetorical question. Tanong na obvious ang sagot. Ano po sabi ng Apostol Santiago sa atin? Ano pakikinabangin kung sinasabi ng sino man? Siya'y may pananampalataya, wala namang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan. Ay ibig lang sabihin ng Apostol Santiago rito, para pakinabangan natin, para sa kaligtasan natin, ang pananampalataya, dapat lakipan po natin ng gawa. Sapagkat kapag hindi natin nilakipan ng gawa, ano tawag ng Biblia sa ganung uri ng pananampalataya? Pakinggan po natin sa talatang 17. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kaniyang sarili. Ano tawag ng Biblia sa pananampalatayang walang kalakip na gawa? Patay. Kapag po sinabing patay, wala pong magagawa yon. Wala pong pakikinabangan sa gayon. Kaya kapag ang pananampalataya natin sa harap ng Panginoong Diyos ay patay dahil sa walang gawa, hindi po natin pakikinabangan ito sa pagtatamo natin ng kaligtasan. Kaya nga, ano po ang turo ng Biblia sa atin na uri ng pananampalataya na dapat po nating taglayin? Pakinggan po natin. Sa talatang 22, Aklat ng Santiago, ganito sinasabi. Nakikita mo ng pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Ano daw po pananampalataya ang dapat nating taglayin? Yung sakdal. Paano po nagiging sakdal ang pananampalataya? Sa pamamagitan niya ng mga gawa. Alin po yung gawa na dapat nating ilaki sa ating pananampalataya para maging sakdal? Pakinggan po natin. Ulitin nating basahin ang Mateo 7:21. Ganito ang ating mababasa. Pakinggan po natin ito. 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Alin daw po yung gawa na dapat nating ilakip sa ating pananampalataya? Yun pong pagtupad sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Yung pagganap sa kaniyang mga kalooban. Kaya hindi lang po basta sinasabi natin meron tayong ginagawang paglilingkod. Hindi lang po basta sinasabi natin may taglay tayong pananampalataya. Ang dapat din nating tiyakin, kumusta
Meron bang kalakip na gawa yung ating pananampalataya? Meron po bang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos? Ano po ba ang isa sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na dapat nating gawin para maging sakdal ang ating pananampalataya? Pakinggan po natin. Efeso 1:9 hanggang talatang 10. Ganito ang ating mababasa. Pakinggan po natin ito. Efeso 1:9 hanggang 10 na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nangasa sa kalangitan at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa sa kanya sinasabi ko. Ano raw po ang isa sa kalooban ng Diyos na dapat nating maisakatuparan? Na tayong lahat matipon sa ating Panginoong Jesucristo. Sino po ang nagpasya na dapat gawin iyon ng tao? Sabi po ni Apostol Pablo na ipinasya niya sa kanya rin. Ipinasya ng Diyos. Yun pong ipinasya ng Diyos. Wala pong karapatan sino man na baguhin, kontrahin ang bagay na yon. Anong kalooban ng Diyos? Matipon tayo kay Kristo. Pero paano po mangyayari yun? Pakinggan po natin itong sinasabi sa Roma 12:4 hanggang 5, ganitong pahayag, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Paano daw po tayo matitipon sa ating Panginoong Jesucristo? Sabi po ng Biblia, magsama-sama tayong sangkap. Saan po tayo dapat na magsama-samang sangkap? Sabi rin po ng talata, sa iisang katawan ni Kristo. Inuulit po namin, iisang katawan ni Kristo. Alin po yung iisang katawan ni Kristo na kalooban ng Panginoong Diyos na magsama-sama tayong sangkap o miyembro? Pakinggan po natin. Ito nakasulat dito po sa aklat ng Kolosas 1, ang talata po ay 18, ganito sinasabi. At siya ang ulo ng katawan sa magkatwid bagay ng iglesia. Alin daw po yung iisang katawan ni Kristo? Ito po ang iglesia. Marami pong iglesia ngayon o relihiyong naglipa na ngayon. Ano po kaya ang pangalan ng iglesia na ito na kalooban ng Panginoong Diyos na magsama-sama tayong sangkap o magsama-samang miyembro? Pakinggan po natin. Roma 16:16, ganito ang ating mababasa. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ano daw po pangalan ng iglesia na siyang iisang katawan ni Kristo? Ito po ang iglesia ni Kristo. Ito po ang naglilingkod po sa inyo, mga kapatid. Ito po ang relihiyon na iisang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Nakalooban ng Panginoong Diyos, magsama-sama po tayong maging miyembro, maging sangkap. Sana po sa panig po ng aming mga panauhin, sana po naintindihan po natin at sana po naobserbahan po natin. Ang binasa po natin ay talata ng Biblia. Hindi po sariling pakahulugan, hindi po sariling opinyon ang atin pong tinunghayan ngayon, kundi ang nakasulat sa banal na kasulatan. Bakit po kaya Iglesia ni Kristo ang dapat aniban ng tao para siya ay maging karapat-dapat sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Pakinggan po natin ang Gawa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Bakit po Iglesia ni Kristo?
ang dapat aniban ng tao para maging karapat-dapat ang paglilingkod ng tao sapagkat ito po ang binili ng dugo ni Kristo. Anong kahalagahan nun? Kapag ang Iglesia ni Kristo ang binili ng dugo ni Kristo, ano ba ang nagawa ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga tao na nakinabang nito? Pakinggan po natin. Dito po sa Hebreo 9, ang talata po ay 14, ganito ang ating mababasa. Pakinggan po natin ito. 9, ang talata ay 14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, ay maglilinis sa inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Ano raw po nagawa ng dugo ni Kristo? Ay ito anya ang dahilan upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Sa makatwid, alang-alang sa mga tao po na nakinabang sa ginawang pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo, nasakop ng pagtubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, nabigyan sila ng karapatan sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. E paano po yung hindi saklaw nung ginawang pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo? E matutulad po sila kila Nadab at si Abihu. Matutulad po sila kay Usa na bagaman gusto nilang maglingkod, may pagmamalasakit pa nga. Pero ang antungan po nila, tulad ng nabasa natin, kapahamakan. Ayaw po nating mapahamak, gusto po natin mapabuti. Gusto po natin matanggap ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Pero dapat natin sundin yung kanyang kalooban. Sa ating paglilingkod, ang dapat nating masunod kung ano po ang kalooban ng Panginoong Diyos. Ano kalooban ng Diyos? Matipon tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Paano tayo matitipon? Sama-sama tayong sangkap sa Iglesia ni Cristo. Ulit, mga mahal po naming panauhin, ang atin pong pinag-aralan, mga talata ng Biblia. Hindi po kuro-kuro, hindi po opinyon. Sana po mabigyan po namin kayo ng lalong dahilan para po siya sa atin kung anong Iglesia ni Cristo. At sana rin naman mabigyan niyo po ng pagkakataon kami sa pamamagitan po ng ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, hindi lamang sa ganitong pagkakataon, maging sa ating ginagawang mga pagsamba, inaanyayahan po namin kayo para maunawaan po natin ano ba ang dahilan bakit napakalaga na ang tao ay maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bago po natin tapusin ang ating pag-aaral na ito, ulit, mananalangin po tayo. Panginoon po naming Diyos, salamat po Ama ng marami sa iyo. Nakapag-aral po kami ng iyong mga salita. Sana po Ama ito ang mamalagi hindi lamang po sa isipan namin, kundi maitanim sa aming mga puso. At sana po'y loobin mo pong magbunga ito ng aming pananampalataya. Magawa po namin ng tunay na paglilingkod sa iyo. Ama, pagpalain mo po ang iyong mga anak, ang mga nakasama namin sa pagkakataong ito. Kaming lahat makapagtamasa ng paglingap mo sa araw-araw po ng aming buhay. Lalong-lalo mo po kahabagan kami, Ama, sa aming ginagawang paglilingkod sa iyo. Umaasa po kami, Ama, dininig mo ang aming panalangin. Patuloy po na papatnubayan mo kami sa aming araw-araw na pamumuhay. Lalong-lalo po ang aming mga naging bisita sa pagkakataong ito. Loobin mo po magkakasama kami sa tunay na paglilingkod sa iyo. Hinihiling na po namin ang lahat dakilang Ama sa pangalan po ni Jesus na amin pong tagapagligtas. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyo pong ginawang pagsubaybay at panonood nitong ating ginawa na pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos at nawa tayo po ay magkaroon din ng pagkakataon na magsama-sama sa atin pong ginagawa
na mga pagsamba sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kung meron po kayong katanungan o kaya interesado po kayo na magpatuloy po sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia, ipagbigay alam lamang po ninyo sa mga kapatid na nagpasa po sa inyo ng link o kaya ay nag-anyaya po sa inyo para makapanood ng ganitong ating ginagawang pag-aaral. Muli po, salamat at magandang gabi po sa inyo lahat.